Kung gusto mong gumawa ng collar na ganito, yung bilog na bilog, tapos pointed yung pinakadulo niya, tingnan mo lang itong tutorial natin para matutunan mo kung paano siya gawin. I am Angel Lillionaire. Welcome to my channel. Ganito kapag gumagawa ng collar na trubinized collar. So, halimbawa dito ang shoulder. So, ang shoulder niya is 17. So, 17 dyan. Tapos, baba tayo ng 1 and 1/2 sa shoulder. So, from dito, taas tayo ng 1/2 inch para sa sewing allowance. So, itong final natin na sukat, taas natin ng, yan ng 1 inch. So, dito. Tapos, baba tayo ng 1 inch. Para siya sa, para siya sa back ang taas. Tapos, sa harap, itong less. So, ang sa dito sa may neckline, so, kasi malaking bata to siya. So, gawin natin siyang 3 and a half para makuha natin yung neck hole niya na 20. So, galing dito sa shoulder line, baba tayo ng 1/2 inch. So, ang magiging neck hole niyan sa likod is pag ganyan na. So, dito, itaas muna natin ito ng 1/2 inch para sa sewing allowance. So, ito na yung final na line. So, taas tayo ng 1 inch. Tapos, baba ng 1 inch para sa likod. So, ang magiging line niya sa likod is ganyan na siya. At sa harap naman ay ito siya. So, yung original line natin is dito naman siya. Yan. So, hindi tayo mag lines kasi para hindi tayo ma-confuse. So, ito yung lines natin para sa harap at ito namang taas, ito ay para sa likod. So, ang neck hole niyan is dito baba tayo ng 1/2 inch. So, magiging ganyan na siya. Kasi kunin natin yung 20 inches na neck hole. Patin natin yan mamaya kung magiging 20 siya. So, bawas sa allowance, yung allowance na 1/2, so magiging 4 and a half siya. So, dito sa harap, 4 and a half, gawin natin siyang 20. Dapat ang 20, dito siya matapat sa may button allowance. So, dyan. So, 4 and a half. So, dapat ang 10 magiging dito siya tapat. So, ganyan na siya. So, i-curve natin, guhit natin yung curve sa may neck hole. Pagkatapos natin guhitan, review natin yung sukat kung tama ba siya sa 20 inches yung neck hole. Dito is 5 and 1/4. Tapos dito, 5 and 1/4. 20 na siya. So, mga 3/8 yung allowance natin para sa tahi. Or pwede rin, pag-cut mo is isagad mo dito sa inner sa line para 1/4 na lang yung magiging allowance mo sa tahi. So, yan na yung neck hole natin. Sa armhole naman, is, kasi 20 yung armhole niya, mas malaki kasi ang dibdib niya, kaya ganito yung pagka-guhit ko siya sa armhole. Kasi yung kinukuha nating sukat, yung sukat sa kanyang armhole, kasi maganda naman kung sakto lang. Kasi pangit naman tingnan kung ang armhole niya napakalaki, tapos maliit lang naman sa may armhole niya dapat. So, ganyan na siya. So, yung sa harap na armhole, dapat kung dito, sukat 5 and 1/4. So, ganun din dito. Mag-less tayo dito ng 1/2 inch para sa armhole. Tapos, dito na tayo magsukat para sa front. Kaya siya naging ganyan. So, dyan na yung front. Ito yung back. So, ito yung back natin na armhole. Front natin ang armhole. So, ganyan na siya.
paggawa natin ng collar, ang gagamitin natin ay ito. Tawag namin dito is Fuse Crinoline, pero sa Shopee iba yung pangalan nito. Parang Sunpurize. Ililink ko lang siya sa sa ibang vlog ko para makuha nyo sa Shopee kung ano talaga yung pangalan nito at meron kayong referral sa pagka bumili kayo ng ganito. So yung Trubinize kasi yung collar natin. So gawa muna tayo ng pattern sa collar. Dahil sa 20 inches yung neck hole, so kuha tayo ng 1/2 sa 20. Then gawin natin 1/2 ng 20 plus 1/2 para dun sa allowance ng button. So magiging 10.5 siya. So mag-curve tayo ng mga 1 inch galing sa main line. So gawin natin siyang ganyan. So yan. Tapos measure tayo ng 1 inch. So, atras tayo ng 1 inch. Galing dito. Hindi na tayo maglagay ng allowance dito kasi yung tahi natin, sa labas natin siya idaan mamaya kasi idikit man natin ito siya sa tela. So, pa-fold tayo ganyan. So, ito na yung lower part natin sa Trubinize. Yung isang part nito sa isang part sa Trubinize, ganyan natin siya pagkakuha. Ito, natin dito sa center. Tapos ganyan. Trace na natin siya. Then, add tayo na about 1/8 kasi naman yan siya kapag magiging 1 1/4 na yan siya. Additional. Dahil ito itinitrace lang natin siya. So, instead na ito, 1 inch, then ito magiging 1 1/4 na yung second part sa Trubinize collar. Dito, magiging 2 inches. Then slight 1/2 inch. Bigyan na natin ng konti dito. So, yan na yung second part niya.
partner sa lower part. So, ito na siya. Dapat kasi, ito mas mahaba ito kaysa dito. Ganyan siya. Tapos, idikit natin ito sa tela mamaya. Yung mga leftover mo na tela, yun na rin ang gamitin mo. Ang itapat natin sa tela, itong may fuse, itong may pandikit. Tapos, ganyan natin. Tapos, idikit natin sa plancha. Yung plancha na gamit ko is na plancha para mas madali siya idikit yung may steam. Mas madali kasi siya idikit yung steamer kasi double yung init niya galing sa steam at galing sa plancha. Dikit na yan. So, i-plancha pa natin ito sa may bandang harap. Pati na rin itong isa. Iharap natin sa tela. Harap natin sa tela itong may pandikit. So, ganyan. Tapos, i-plancha natin siya. Lagyan natin ng allowance dito para sa tahi. Pagkatapos, ito, tahian natin siya. So, ang itatahi natin ito sa bandang itaas lang. Lagyan natin ito ng allowance dito para sa tahian. Allowance sa tahi. Hindi natin tahian itong linolin or sunflorise. Dito natin siya itahi sa labas sa patigas. Then, tanggalin natin yung extra. Itira tayo ng mga 1/4 lang. Yung pinakadulo din, bawasan din natin yan para hindi siya magkapal kapag naibaliktad na siya. Tapos, ibaliktad natin siya.
Karaniwang ginagawa kong pagbaliktad is ito yung sinulid. Baliktarin. Yung karayom, lagyan natin ng sinulid. Tapos yung sinulid, siya na yung hihila sa pinakadulo para magiging pointed siya. Pagka pinasok na karayom sa pinakadulo, dapat ibaliktad natin yung karayom para hindi siya matahi. So, bali yung pinakadulo lang na tahi yung hilahin natin doon sa pinakadulo para magiging pointed siya kapag ka nabaliktad na. Hindi kasi nakita dito sa video yung pagka hila ko sa sa sinulid at nung nakataon siya sa karayom. Bali yung pinakadulo lang yung anuhan natin ng sinulid tapos hilahin natin pabaliktad. So, para siya magiging pointed. Pagkatapos niyan, i-plancha din natin yan para magiging flat ito dito. Mas accurate kasi kapag na-plancha siya bago siya itahi. Kasi yung mga side niya naka-flat na kapag dinaanan na siya ng plancha bago siya itahi. Ang pinaka-allowance natin yan bago natin yan itahi doon sa isang part ng turbinize, yan sa lower part, dapat mga 3/8 kasi kung 1/4 lang wala tayong allowance para sa kapag napakit na yung dalawang side. So, dapat kasi meron tayong extra allowance para hindi siya magdikit yung dalawang side ng turbinize. So, kapag natahi natin yung patigas, kahit kunti, ganyan siya ang effect. So, dapat talaga yung sa side talaga siya matapakan sa tahi. Dahil para maging malinis siya dito banda. Tulad nito. Anyway, na-flat naman natin siya doon sa plancha. So, ito. Pagkatapos ko siya nadikit, ito yung nadikit. Binalot ko na lang siya ng tela. So, ito na yung lalagyan natin dito. So, kunin muna natin yung center para balance siya bawat side. So, ganyan siya. Sulit tayo sa gitna para balance yung bawat side. Antayin natin, dapat hindi natin mapakan itong patigas. Tayo natin sa kabila naman. Tayo natin para siguradong stable na siya. Bago natin i-attach yung isang side. Tapos niyan, i-attach natin yung isang side. Yung scissor ko hindi pa na tulis. I-attach na natin siya ganyan. Pin muna natin siya. Mas stable lang. Tapos saka natin siya itahi. Yung pinaka-side na natin siya tahian. Pinaka-side ng patigas. Kapag mo natin yan. So, alam natin yung pinaka-side.
Pagka hindi natin una apakan ito, tapos diretso natin attach yung may tendency na itong sa gitna, hindi natin masali sa tahi. Kaya dapat i-attach na natin ito dito sa isa bago natin lagyan ng tela. Tapos, tanggalin na natin yung pinaka-extra na tela. Order pa ako ng isang scissor kasi mag-roll na itong scissor ko. Katagalang gamit. Wala kasi akong panghasa. Kaya, yan, bili na lang ako ng bago. So, ganyan na siya pagkatapos. So, dali na siyang i-manage. So, ito, para mag-flat, mas maganda kung daanan natin siya ng plancha. Isa, mamaya na natin siya planchahin kung matapos na. So, ganyan na siya. Mas maganda kung na-flat na siya sa plancha bago natin siya i-attach dun sa body. Kasi naka-form na yung collar niya. Iba na kasi ang outcome niya kapag doon na natin siya i-plancha kapag natahi na. So, mas maganda talaga. I-form na natin siya, i-flat sa plancha bago natin siya i-attach doon sa body. Pagkatapos na siyang i-flat sa plancha, bawasan na natin siya yung i-cut natin para sa tahi. Dapat 3/8 lang. Kung 1/4 kasi mag-short tayo sa pagtupi. So, ito na yung nipple. So, after natin ma-assemble yan, so, kunin natin yung pinaka-center. Kung titingnan natin yung back is obvious siya na ganyan. So para pagka ano na natin yung collar, maganda yung bilog niya sa liig. So attach na natin siya yung pinaka center. Lagyan natin ng markings para balance. Dito natin siya itapat. So, center din natin siya itapat. Then, ipin natin siya. So, diretso na natin siya dito. Yung pagsukat natin ganina, nag-additional tayo ng 1/2 dahil dito sa button allowance. So, yung cut natin ito dito, from here, to this tela, dapat hindi siya 1/4. Dapat magiging 3/8 siya kasi allowance yan siya kapag nagtupi tayo, kukuha pa yan siya ng allowance sukat. Kaya dapat hindi siya 1/4 talaga exactly. Hintayin na natin ang 1/4. Dapat meron pa tayong allowance.
dulo dito sa tahi natin. So, para hindi siya mag-sweet. Kaya natin siya ng 116. Sa may joining part, dapat meron siyang space para pagtupi, hindi siya masagi. So, dapat ganyan para mag-form siya pag sinuot na. So, ganyan. Plansyahin na lang yan. Tapos, ganyan. Kasi matigas itong nasa yung pandikit. Itong ginawa nating pandikit sa collar. Isa siya sa nagdala ng form na para matigas siya, tapos yung sa pinakadulo is pointed, at maliban doon yung spacing din sa pagtahi, kailangan din siya dapat hindi siya magkadikit yung second part at saka yung first part sa Trubinize, para hindi siya malukot at smooth lang siya kapag itinupi na natin sa lower part ng Trubinize. Kung makikita mo, bilog na bilog yung collar niya. Maganda yung pagka sa collar. Tapos matulis yung sa dulo. Kaya kung gusto mo ring ganito pagka bilog yung collar, try mo siya. At balikan mo na lang yung video para meron kang guide. Ganito na siya pagkatapos bilog na bilog. Tapos maganda yung lapat sa collar. Ayan. For more video tutorial, follow lang kung sa Facebook ka, kung sa YouTube, subscribe para ma-update kita.